Isa lang ang tanong, tama ba yung ginagawa ng ating kapulisan sa KOJC, sa compound? Tama ba o mali? And I encourage all vloggers, all media outfits na i-disseminate nyo itong aking sinasabi. Lahat, pati hanggang Malacanang, hanggang lahat, buong mundo. I-disseminate nyo, please, yung aking sinasabi. Aming damdamin ng aming kalooban, bigyan nyo kami ng tapang para maisagawa ang nararapat. Inihiling namin ito sa pangalan ninyo. Diyos Nama, maraming salamat po. In God's name. Start with the prayer. Umuusok ako. Umuusok ako. Okay, so maraming nanonood at nakikita yung development sa KOJC. Isa lang ang tanong, tama ba yung ginagawa ng ating kapulisan sa KOJC, sa compound? Tama ba o mali? Meron ba talagang kalabisan ng kapangyarihan o abuso na nagaganap ngayon sa Davao? So marami ng salita, maraming komento, pero para sa akin, share ko sa inyo, ang pananaw ko, mali talaga eh. So bukas ay last Monday ng August, kaya holiday siya, ay araw ng mga bayani, National Heroes Day. Kaya nakapag-meeting kami ng mga area commanders at regional commanders ng Filipino Guerrilla Forces, all for proper dissemination and proper coordination para walang maiwan at sama-sama ang buong organisasyon. Ang layunin namin ay neutral lang kami. Ayaw namin na merong kakatigan. Doon lang kami sa tama at doon lang kami sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino, mga komunidad at ng way of life ng Pilipino at ng isang magandang bansa na gusto naming umunlad tayo, gusto nating to move forward, to move forward. So bukas, ang lahat ng Pilipino ay iniimbitahan ko, I'm inviting everyone, Filipinos from all walk of life, na bukas, pagkakataon ninyong tumayo at maging hero in your own right. Mayaman, mahirap, matanda, bata, babae, lalaki, transgender, whatever. Kahit anong profesyon, magsasaka man, driver, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mga profesional, o wala lang, kanto-kanto lang, bukas, sunggaban ninyo yung pagkakataon na maging bayani kayo ng ating bayan. So, I hope and I pray in God's name na Pilipino. Yan ang panawagan ko sa inyong lahat. Number 1, lahat ng PNP dyan sa KOJC compound, kayong mga PNP, para sa inyo to, kung nadidinig nyo ako, and I encourage all vloggers, all media outfits na i-disseminate nyo itong aking sinasabi. Lahat, pati hanggang Malacanang, hanggang lahat, buong mundo. I-disseminate nyo, please, yung aking sinasabi. Number 1, lahat ng PNP
dyan sa KOJC compound. Di ko alam ang numero, 2,000, 3,000. Basta kayo, lahat ng PNP dyan sa KOJC compound. Kung ang pananaw ninyo, mali yung ginagawa ninyo, tigil nyo na. Binibigyan ko kayo ng hanggang bukas ng umaga, no? Hanggang bukas ng umaga na lahat ng PNP na ang paningin nila ay mababait sila na mga pulis, tanggalin nyo yung magazine ng baril ninyo, tanggalin nyo yung naka-chamber na bala sa baril ninyo, at sukbit nyo pababa yung muscle ng baril. And you leave the KOJC compound. You leave the KOJC compound. And you report to either the mayor of Davao, si Baste, walang kinalaman, hindi ko kinakausap yan. You report to the mayor of Davao for proper disposition, or to the task force commander, hindi ko rin nakakausap yan, hindi ko kilala, of Davao, task force commander, the military commander there for proper disposition. Surrender your firearms there. Lahat ng police sa KOJC na ang pananaw nila ay wala sa hulog ang ginagawa nila, you vacate the premises of KOJC. Number 1. Yung maiiwan na police doon sa KOJC compound tomorrow, ultimatum ito will be outlawed. Outlawed, no? Nakakahiya yun, police kayo, kayo pa yung outlaw. You will be outlawed if you remain in the KOJC compound. And if you want to die, fighting for your cause, sa mali na gawain, you go ahead. You believe in your cause. You die for your cause. You fight for your cause. Otherwise, you will face the wrath of the Filipino people. You will face the might of the Filipino people. Number 1 yon. Number 2, lahat ng armadong grupo sa Mindanao, lahat ng armadong grupo, MNLF, MILF, Plus Command, NPA, kalimutan na muna natin ang ating mga adhikain. Isipin lang muna natin na Pilipino kayo, tayong lahat. At lahat na rin ng FGF, Filipino Guerrilla Forces in Mindanao. All regions in Mindanao. Magsama-sama tayo, magsama-sama kayo, and you protect the KOJC compound. Ang aabutan ninyo doon na PNP, they are outlaws already because they have decided to stay. Kaya disarmahan nyo sila. And then report also, i-turn over lahat ng gamit, lahat ng baril doon sa mayor o kaya doon sa task force commander ng Davao. Ayaw natin ng gulo hanggat maaari. Kayong mga PNP, mahimasmasang kayo. Hindi pwede yung ginagawa ninyo. It ends tomorrow. Tama na. It ends tomorrow. National Heroes Day, we will all wake up feeling heroes of this republic. Number 3. Sana ba ako? Lahat ng tao sa Davao, ilang kayo? 3.8 million, Davao region. You protect KOJC compound and the members thereat. You protect them. 2,000 lang ang pulis doon. Palagay mo, kalahati umalis, kalahati may iwan. You protect the KOJC people, the compound. The desecration ends tomorrow. No? Yung matitira doon will all be outlaws under the declaration ng taong bayan. Ayaw na natin ng ganito. It has to end. And we have to stand up and speak up na hindi na pwede, tama na to. So,
Lahat ng tao sa Mindanao, kung gusto nyo, 26 million kayo, ang dami nyo. Ang focal point is the KOJC compound. Kalimutan ang religious sect, kalimutan ang mga ethnic nating ek-ek natin. Isa lang, Pilipino tayo, ayaw natin ng ganito. We will be there to implement what is rightfully guaranteed by the Constitution, which is yung rights natin. No? Gusto natin ng magandang bansa. Gusto natin ng tamang gawa. Hindi yung gagamitin yung ating PNP parang private army at they will trample on the rights of the Filipino people and desecrate a religious compound. And it can happen to any religious sect. Kay Kristiyano man, Iglesia, Katoliko, o Muslim, and it can happen. That's why it has to end at KOJC. Ang mga Pilipino na nasa all over the country, you speak up, you stand up, and show to the whole, to everyone, that we detest what is happening. Ayaw namin ng ganito. And this is our sovereign will. Ayaw namin na pahintulutan ang maling asal ng gobyernong ito. BP Sara, my pleadings for you. You get a Bible tomorrow, you get a Bible, you get a judge, and you get sworn in as the 18th President of the Republic. You want to stop all this wrongdoing, you want to avert civil war, you get sworn in as the President of the Republic tomorrow. And we will support you, lahat ng taong bayan na naniniwala sa tamang gawa. Sa pagka-Pilipino, we will stand up for you. Armed Forces of the Philippines at mga natitirang matitinong PNP, you take orders from BP Sara, who will be tomorrow. Kung papayag si Sara sa challenge, she will be sworn in as our new President and new Commander-in-Chief. You take orders from her. And we will support Sara Duterte, whatever will she proclaim. If she wants to continue on, she wants to put everything in order. If she wants to declare a revolutionary government, so be it. We will support her. Lahat tayong Pilipino na tingin tama ang ginagawa natin, na tama ang dapat ang dapat na umiral sa bansa natin. It ends tomorrow. It ends tomorrow. National Heroes Day. Lahat ng Pilipino, you have a chance to become heroes. Tama na, nakakapika na eh, nakakaumay na masyado. PSG, you protect BBM, protect the first family. Walang papasok sa Malacanang ng mga magrarally. Huwag niyong papasukin ang Malacanang. It is enough na makita ng armed forces natin at remnants ng PNP, yung matitino, na ang puwersa ng taong bayan ay hindi pwedeng kalabanin sa sobrang dami. Tomorrow will be a show of force. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino na mga concerned groups. Ang aking kinausap lang ay ang aking mga commander sa Filipino Guerrilla Forces. And we are all one into taking a stand. No? It ends tomorrow. Ayaw na namin ng ganito. We have to move forward. General Torre, at kung sino pang mga opisyal, tumigil na kayo. And submit your selves. You will be arrested by the people. Huwag kayong manlalaban because you will face the Filipino people. 2,000 lang kayo, susurrender pa yung iba dyan.
matira, matibay. Kung gusto nyo, you die for your cause. Otherwise, you give up yourself. And lahat ng mga sasama, sasanib, puwersa, ay i-escortan kayo papunta dun sa ano. You do not, nobody will harm the PNP na susurrender. Yung mga maiiwan at magpipili na lalabanan ng taong bayan, so be it. You die for your cause, na useless yung cause. Hindi tama. Hindi tamang kalabanin ang taong bayan. Hindi pwedeng lapastanganin ang taong bayan. Kaya mamili kayo. Dito kayo sa tama o dito kayo sa mali. Lilinamin ko, laban ito ng tama at mali. Nandoon kami sa tama. Kaya you choose which side of history you will be in. Doon kayo sa tama o doon kayo sa mali. Kung doon kayo sa mali, good luck. Pagbuburulan namin kayo. Hindi na tama itong ginagawa nato eh. So we will have two presidents. BBM and Inday Sara parang EDSA 1. No? Presidente pa si Ferdinand Sr. Nandun siya sa Cavite at na-sworn in si Cory Aquino sa Club Pilipino. Kung hindi kayo susunod, AFP-PNP, hindi kayo susunod kay Inday Sara, who I wish, I hope, Inday Sara, you will take on the responsibility as the new Commander-in-Chief. So help us God. Good luck na lang sa atin. BP Sara, you prevent a bloody crisis by standing up for the Filipino people. Yun lang ang aking panalangin sa iyo, BP Sara. Kayang-kaya mo naman yan eh. Susuportahan ka namin. Hindi pwedeng umiral ang kasamaan. Hindi pwedeng manatili yung ganitong asal ng mga kapulisan natin. Hindi pwede yung tuloy-tuloy na pag-abuso ng kapangyarihan na tayo ring taong bayan ang nagbigay sa mga niluklok natin. Kaya we will just implement the Constitution. Wala tayong magawa. Ang second in command is Sara Duterte. She's the Vice President and by God, by way of our Constitution and succession, she is going to be sworn in kung payag siya. She's going to be sworn in as the new president. And BBM, you step down. Ang hindi susuporta, okay lang. It is your choice. Pero ipakita ninyo, mga kababayan, mga taong bayan, all walks of life, ipakita ninyo na kayo ang nasusunod, kayo masusunod, kayo ang nasa tama. Kinakailangan tayo ay we put our foot down. Ilabas natin yung ating hinanaing, ipakita natin na tayo na taong bayan, ang rason kung bakit may gobyerno ng Pilipinas, isang demokrasya, hindi lawlessness, hindi ganitong authoritarian, no? Ipakita natin na tayo ang nangingibabaw, tayo ang masusunod. Susunod lang yung konstitusyon, tayong may gawa niyan. Susunod lang yung gobyerno. Susunod yung armed forces in that order. And kung BP Sara, kung ikaw ay tatayo and get sworn in, then there is a peaceful transition. The armed forces, I'm sorry General Browner, I'm sorry General Marbil, but we have to transition peacefully. Ayaw na namin ng ganito. Ayaw namin manahimik na kayo. Ayaw namin na manimik din kami. At pabayaan natin ang masamang gawain na umiral dito. We have to state clearly na it ends tomorrow. We have to state what we want to happen. Ayaw na namin ng ganito. Gusto namin tumayo. Kaya lahat ng taga Mindanao,
ipaglaban ninyo ang mga kapatid natin sa KOJC. Let us answer their call. It is actually heaven answering their call. We come to the rescue. Lahat ng armadong grupo, huwag kayong matatakot. Tapusin natin to. Nandun pa rin yung respeto natin sa ating institusyon, sa ating mga batas. Ang problema, sila ang walang respeto sa institusyon. Sila walang respeto sa konstitusyon, sa mga taong bayan na naghalal at naging dahilan kung bakit sila nandyan. So, we have to stand up, mga kababayan. Tapusin na natin. Sorry. So, yun yung aking gustong sabihin. Ayaw namin magkaroon ng gulay ang FGF kasi kami, panggera lang kami, pang-suporta ng taong bayan. Pero dahil sa mga pangyayaring yan, we have to take the side of truth, justice. Kaya yung mga kaalyado ng mga grupo, vanguards of democracy, vanguards of justice, no, defenders of justice, at lahat ng mga concerned na grupo, you stand up and speak out. Ipakita ninyo, all Filipinos walk of life, kung saan kayo, lumabas kayo ng bahay, doesn't necessarily mean na dapat sa EDSA. Punuin nyo yung EDSA kung gusto ninyo. Tumayo kayo. Ipakita nyo sa ating armed forces at saka sa PNP. Sino ang masusunod? Taong bayan. Lumabas kayo. Tapusin na natin ito bukas. National Heroes Day. At huwag nyong sayangin yung pagkakataon para tayong lahat na Pilipino, bansa natin to, walang makialam. China, Amerika, wag kayong makialam. Kahit sinong kalyado, walang makialam. Tayo lang, taong bayan, tayo, Pilipino. Tomorrow you declare you are a Filipino and you become a hero for this country. Yun lang aking gustong mangyari. So, bukas yung tindahan, maraming reaksyon. Haba. Maraming reaksyon. Ayoko na abutin ng 1 oras. Okay. Ako, haba talaga. At thank you for saying it. Protect Sara Duterte. FGF, protect Sara Duterte. Ang tawag dito, PSG, protect the first family. Wala, no harm mapunta sa first family, PSG. Pero, kailangan kasi nating isubject yung first family and all people around the BBM to a hair follicle drug test. Mahalaga pa rin sa akin yon, no? Mahalaga pa rin sa akin yon. Gusto kong makita kung totoo yung mga kwento, kung totoo yung allegation at kung bakit ayaw. Pues, we will force a hair follicle drug test sa mga kinaukulan. Yung mga cabinet secretary, stay put lang kayo. You consider yourself under house arrest, no? Kung yung leadership ng AFP ay bahala na si Inday Sara, kung you are free to appoint someone new kung gusto nyo, nasa inyo yon. Ikaw ang presidente na eh, when you get sworn in. Pero as far as I'm concerned, AFP intact lang kayo, PNP intact kayo, PNP may masmasan sana kayo. Because kung ayaw ninyong magkagulo-gulo ang Pilipinas, sundan ninyo ang taong bayan. No? Tomorrow we make a stand. Tomorrow we proclaim what is our sovereign will. Okay? So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Thank you sa pagpanood ninyo. Thank you sa mga comment ninyo. Hinga natin ang blessings ng poong may kapal. Pare-pares naman tayo may Diyos.
KOJC, INC, Katoliko, mga Muslim, one God, Allah, God the Father, God Almighty, tulungan nyo kami mga Pilipino na maayos namin ang bansa namin. Tulungan nyo kaming masabi at may paiwatig ang gusto naming mangyari sa aming bansa. Bigyan nyo ng lakas ng loob si Inday Sara. Bigyan nyo siya ng karapatang talino, wisdom at tapang para maisaayos ang bansa namin. Bigyan nyo ng lakas ng loob si BBM at ng kanyang mga nakapaligid na mga ayudante na mahimasmasan para gawin nila ang tama. Huwag niyong pairalin na magkagulo-gulo ang bansa namin. But we have to stand up and stop all that is evil, stop all that is bad. At doon lang kami pupwesto sa tama na kagustuhan ng ating Diyos. Give us the strength and the courage. We ask from you, O God Almighty. Amen. So, thank you. Maraming salamat sa inyo. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. FGF, solid tayo. Solidan tayo. Doon tayo sa taong bayan. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye.